It's what you're doing, it's making me feel like I'm falling. And when you're moving, I can hear my calling. There's no one else here that I see but you. It's what you're doing, it's making me feel like I'm falling. Yeah, I'm falling in love. Hi guys! Welcome back to my channel. This is Feby Vito, your Filipina housewife here in Japan. For today's video, isi-share ko sa inyo kung ano yung mga requirements sa pag-renew ng passport pag minors. Ito yung mga process na ginawa ko. First step, kailangan nyo muna magpa-appointment. Sa amin naman is, kami nag-renew ng passport sa Nagoya Embassy. Nagpa-appointment muna ako dun sa site nila. So, ilalagay ko na lang sa description below yung link. Minsan kasi, walang slots. So, kailangan talaga kahit araw-arawin ninyo i-check para makakuha kayo ng slot na gusto ninyong date. Mamimili kayo kung ano yung oras, ganun. So, pag na okay na, magsisend sila ng mail sa'yo. So, yun, i-print nyo. Ito yun guys, kailangan yung i-print. Kasi ipapakita nyo doon sa guard. Nung sa amin kasi, pumasok na lang kami and pinakita namin to. Kailangan kasi naka-xerox. Hindi naman nila kukunin, pero kailangan nilang tingnan. So, nakalagay kasi dun sa rules nila na kailangan daw i-print. Number 2 is, meron silang link na ibibigay para i-type ninyo. Ito yun guys. Ito naka-print out na to ha. Kailangan siyang i-type. Hindi siya pwede handwritten. So, pag na-fill up nyo na yung application form, ipiprint nyo na siya. Hindi siya handwritten guys ha. Hindi siya handwritten. Kailangan walang mali. Kasi kung mayroong mali, syempre, ulitin ninyo. Diba? Lalo na pag nandun na sa hindi nyo napansin na may mali. So, i-check nila dun. So, parang mag-take time ka na naman. So, mas mabuti na sa bahay pa lang, fill up nyo dun sa, nag-type lang ako sa computer, then pagkatapos, pinrint ko siya. Pag na-print mo na to, so dun na tayo sa requirements na dadalhin ninyo doon sa embassy. So first na pinrepare ko is yung birth certificate ko and birth certificate ni dad and marriage contract naming dalawa kasi yun yung kailangan. So okay lang na hindi original. Isi-xerox nyo lang siya. And passport ko and passport din ni dad, yun yung kailangan. And sa bata naman is kailangan yung i-prepare ang birth certificate niya, ang passport niya. Hindi na kailangan i-xerox kasi ibibigay naman niya dun eh. And huwag ninyong kalimutan yung residence card niyo kasi i-check. Kahit hindi kailangan na i-xerox. Kasi, titingnan lang naman nila doon. Step 4 guys is, kailangan yung bumili ng stamp. Ang tawag doon is, Yubin Kite. 660 siya. And mabibili siya sa convenience store. So, bago kami pumunta doon sa embassy, bumili muna kami. And, kailangan nyo din ng envelope. Ito guys, itong kalaki na, pwede naman yung letter pack, pero pwede naman na ganito lang na kalaki. Meron naman to sa sa Daiso, sa Hakuyan Shop, meron ganito. So, bumili lang. Hindi yung may maliit pa dito eh. Pero yung malaki, ganito siya na size. Ito yung seal na binili ko. And, kailangan nyo lang na ilagay yung pangalan ninyo, address, and cellphone number. Kasi, na lang to guys eh. Hindi nyo siya kukunin balik. I-email na lang sa bahay ninyo. Ganon. So, step 5 is, syempre, nung nandun na kami sa embassy, so check lahat requirements. So, walang problem, as in, talaga, continue talaga yung continue yung process, walang problema, walang questions, kasi nandun na lahat yung mga requirements na kailangan. So, wala na din silang tanong kung ganito, ganyan, wala na silang tanong. So, diretso na din yung process namin. Hindi pa, wala pang isang oras, tapos na kami. Tsaka, kasi ang alam ko din, hindi na din nila papasukin pag late ka na dun sa appointment na yan. After na nila i-check, so sabihin nila, napunta ka dito sa window na ganito, so magbabayad ka na. Yung processing fee guys is 9,000 yen. So, after nagbayad, so, doon na naman kami sa for picture taking na. So, yun ang step 6. Nag-picture na, ganun, kasama ni Fion si dad.
sila sa loob, ganon. So, kailangan i-check yung details, kung tama yung pangalan ni Tion, kung tama yung birthday ni Tion, lahat kung ano yung nakalagay doon, kailangan i-check mo isa-isa para hindi na siya paulit-ulit, guys, diba? So, yun. So, after nun, okay na. So, ang sabi, 1 to 2 months daw bago siya ma-receive. Pero na-receive namin siya ng 1 month lang. So, dumating siya. So, ito yung old passport ni Tion. So, nakaano na siya, may butas na siya. Tapos, ito naman yung new passport ni Tion. So, 5 years ulit. So, that's it. Yun lang kasimple, guys. Paano, mas maganda din na i-check mo din yung site nila. Kung baka meron silang dinagdag na requirements, ganun. Diba? Make sure lang talaga is lahat ng mga requirements na prepare ninyo, lahat ng kailangan i-print out, kaya i-print ninyo, lahat ng isi-xerox ninyo, ganun, and be on time. Kailangan talaga on time kasi meron talagang hindi pinapasok kasi late na nga. Kung wala pa kayong stamp, ganun, bago kayo pumunta dun sa embassy, bumili muna kayo para hindi kayo labas. Tapos bili ka. Doon pa lang sa embassy, lahat ng requirements, smooth, diretso-diretso yung tapos. Ganun lang, diba? So, ayun lang. That's it. And I hope na na-share ko sa inyo kung ano yung mga requirements na kailangan ninyong dalhin. Diba? See you sa next video ko and stay safe, everyone. Bye! It's what you're doing, making me feel like I'm falling.